Yun, alright mga padi. So ito na yung ating Lancer Itlog GLX Ino na nire-restore. So matagal-tagal na itong project natin na to at medyo naabala tayo sa pagpipintura dahil nga sa masamang panahon natin ngayon, no? So ngayon, tapos na kami sa pintura. Hindi pa naman totally tapos na kasi ilihain pa ulit yung top coat and then saka ibabuffing. Pero sa ngayon, i-hold muna natin yung step na yon dahil gagawin muna natin yung mga pang-ilalim naman muna, no? So syempre, kailangan nating i-restore kasi natin to lahat. Yun ang ano ng owner nito. So re-restore natin from engine. So yung engine niya na-rebuild na natin. Yun yung harness natin, na-check na natin. Ayan, naayos natin ulit yung mga harness. So ilalapag na lang natin dito yung makina na bagong rebuild, no? So na-refresh na natin yung makina niya. So ngayon, ang gagawin naman natin dito is yung sa under chassis, sa mga pang-ilalim niya naman. So kasi ang history kasi nito mga padi, 2 years itong natambak, no? So ngayon, si Bossing, may budget si Bossing at gusto niyang i-restore itong kanyang Lancer. So kasama doon sa restoration natin is naka all stock siya dati. Pinalitan natin ng fiberglass na Evo 3 bumper. Actually Evo 3 kits yun, no? Yan, pati side skirt, no, kinabitan din natin. Ayan, so ngayon sa pang-ilalim naman tayo. Kasi halos lahat ng pang-ilalim niya, under chassis niya is may problema. So talagang lahat ng pang-ilalim niya, no, perfect mga padi. Siyempre pag natatambak kasi sa sasakyan mga padi, talagang yung mga goma niyan tumitigas, and eventually pag ginamit mo na, doon na sila magbibigayan. Ayan. So ito yung mga pyesa na kailangan mapalitan. So yung mga shocks niya, yung shocks niya hindi na rin maganda yung condition. Tapos lahat ng mga bushing niya dito sa kanya sasakyan ay puro mga basag-basag na rin mga padi. Tapos since natambak ito ng 2 years according doon sa owner, so for sure ang gas tank nito talaga naman, tingnan natin kung ano itsura ng gas tank niya mga padi. So ayan mga padi, ito yung gas tank na pinroll out natin dito sa Lancer natin, no? So ito mga padi, tingnan nyo kung ano itsura. Ayan mga padi, tingnan nyo kung ano nagiging itsura ng gas tank kapag natatambak po ang sasakyan. As in totally yan, nasisira talaga yan at talaga kinakain ng kalawang mga padi. Pag napanis ang gasolina mga padi, yan ang nangyayari. So ito, palit gas tank po ito mga padi. Hindi tayo para maglinis na yan, no? Dahil sigurado hindi rin malilinis ng husto. Ayan mga padi. Yan. So ngayon mga padi, habang nakabaklas itong ating Lancer na ito na project, is tatapusin pa namin yung mga detalye ng sa pintura, yung mga ilalim, pipinturahan natin ng itim, yung ibang mga pyesa, pipinturahan natin ng itim, yung kanyang mga preno, i-overhaul din natin yung kanyang mga preno, harap at likod. Tapos pati ang kanyang aircon na system, no, aayusin din natin. So ngayon, ayan, sinalpak na natin yung ating brand new na condenser. Tapos susunod dito is yung kanyang evaporator. Ipapalitan na natin, i-upgrade natin to laminated. Brand new rin ang kanyang compressor na ikakabit natin. Pati expansion valve and yung receiver dryer. Pati yung kanyang mga aircon hose. Papalitan din natin mga pali. Yan yung mga aircon hose niya, no, napagawa na natin. Kasi mga aircon hose niya talagang malala na din. Palitigas na at parang akala mo yung goma niya parang squishy na. So ito yung lahat ng pangilalim niya, no? Ayan. So ayusin natin lahat yan. And then pati yung mga bearing natin, i-check natin, wheel hub, assembly, pati front wheel bearing. Rotor disc niya kailangan din palitan. Dahil yan, yung rotor disc niya, sobrang nipis na nito mga padi. Mukhang pina-replace nito dati. So sobrang nipis naman na nito. So baka pag ginamit na ito magkaroon ng wiggle or baka magkaroon ng warping to katagalan. So advice ko si owner na palitan na rin tong rotor disc niya, kabilaan. Kasi yung sa kabila, hindi pantay yung kapal ng rotor disc. Ito naman yung sa kabilang rotor disc niya sa may passenger side. Pansinin nyo, mas manipis na tong side na to kaysa dito sa kabila, no? Yan. So advice ko si boss na papalitan na lang din to. Isang gastusan na lang. Siyempre preno yan mga padi. Kasi sa mga priority natin na kailangan maayos. Pati mga shock mounting niya,
So shock mounting niya puro mga basag-basag na din, puro cracks yung pinakagoma dito mga padi. So papalitan din natin lahat yan. And yung kanyang rack and pinion, sad to say, may leaking din po yung kanyang rack and pinion mga padi. Kaya yun, medyo madugudugong gastos itong gagawin dito ni Bossing, pero as per the owner, may budget naman. Kaya basta gusto niya ma-restore ito from inside and out. So yung sa interior, ipo-pull out din namin lahat yan sa interior niya. Yung dashboard niya, requestan ko ng bagong dashboard. Hindi naman bago, surplus na mas maayos. Kasi kung mapapansin nyo yung dashboard niya, ayan oh. May mga, siguro nilagyan to ng dashboard, ano ba tawag doon, dashboard cover sa loob. Yung may mga pandikit na double adhesive, hindi na natanggal. So kaya pangit tingnan, no? Sa loob, mag-aayos pa tayo, baka kasi natin lahat yan, lilinisin natin lahat buo. So yun mga padi, ito muna yung update natin sa ating Lancer Itlog GLXI na restoration. Alright mga padi, so yung mga mag-i-inquire regarding sa restoration, on hold muna kami dahil maliit ang aming facility na para mag-accommodate ng restoration. So after lang nitong Lancer na to, siguro saka lang kami makakapagtanggap ng mga gusto magpa-restore. Alright, so yun lang mga padi, pasintabi na lang po sa aking boses at tayo namamalat dahil meron tayong ubos sa ngayon mga padi. So yun lang mga padi, maraming salamat po.